Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa ring mainit na mainit, no? Para pang soup number 9, Bula Lords. No, ito pa rin pong sa SMNI, kay Apollo Quiboloy, at pag-uusapan din natin yung kasipagan ng Kamara at kabagalan naman ng Senado. At meron po tayong isang aawiting awit para kay Pacquiao. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga re-replay ng ating video, doon po sa mga active sa ating chat box tuwing may video premieres tulad nila Marie Chris Hernandez from North Carolina. Nandiyan po sila sa East Coast. Ang layo po niyan sa akin. Si Elora Liz. Ngayon, mukhang kasama niya na ulit yung kanyang Mr. Right and Left. Si Ai Chang, si Miyu, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Mighty Baisa, si Rebecca Lagmay. Baka may makalimutan ako, may magtatampo dito eh. Si Ilocana Kana, naku, puro babae yung mga nababanggit ko, mga ate po natin yan, o kaya younger sister. Yan po ang mga natin. Si Mami B, no, the ever beautiful, si RN 2 cents, si Samdi, si Lulu, si Mr. Right ni Elora, bumalik na po siya. Si Red, Danny Reynado, si Mohamed, Ninita Umali, Nilda Arceo. Ang dami po ninyo. Kung may nakalimutan naman po ako, pasensya na po, no? Hindi po natin sinasadya. Yung edad po natin, we're getting there. So, eto po, no? At uunahin natin yung hindi naman ito nakakagimbal. Expected po ito, no? Meron pong ulat dito ang UNTV na kung saan dalawa po ang kanilang ibinalita, yung tungkol po sa revocation o pagbawi ng lower house sa prangkisa ng SMNI. Ang prangkisa po ng SMNI ay active pa. Kakarenew lang yan ng 2019. No? Meron po silang batas na pinanghahawakan dyan. Yun nga lang, nire-revoke kasi may nakitang mga violations, no? So, maganda, panoorin natin itong balita ng UNTV. At ang UNTV po, napakabait po niyan, hindi po sila nagka-copyright. Maraming salamat po UNTV, at doon po sa mga hindi pa nakasubscribe sa UNTV YouTube channel, punta po kayo doon. Magaganda naman po silang magbalita at napakabait. And makadiyos po sila. So, ito po yung balita. Pagpasensyahan nyo na, dalawang balita po ito. Aside from SMNI franchise, kasama po dito yung RBH7, the House Resolution of both Houses number 7, na kung saan inaprubahan din po ito ng lower house for economic chacha. Okay, ito po. Rosalie, ilan na bumotong pabor sa panukalang economic chacha? Monica, bago ang session break para sa long holiday, inaprubahan na nga ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o RBH7. Layo ng panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising. Mahigit sa 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukala, kaya more than 3/4 na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ng pabor sa RBH7. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7 is hereby approved on third and final reading. Kahalagahan ng proposed economic amendments, gaya naman ang inaasahan, tutol sa panukalang economic chacha ang makabayan bloc lawmakers at iba pang miyembro ng minority. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng House of Representatives upang tutulan ng economic chacha.
Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod na mga hakbang sa economic tsa-tsa. Ito ay lalo na't inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang questionin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path kung paano po natin i-approach at ihahakbang ang RBH 6 at RBH 7 papunta po sa COMELEC para makarating sa plebisito. Samantala, pasado na rin sa Kamara ang House Bill No. 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor at 4 din ang abstentions. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But, Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilantulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, upang maging ganap naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. So yan po no mga kababayan, dalawa po ang tinapos ng lower house ukol po dyan sa economic tsa-tsa at ganun din po doon sa unfaithful, no, yung the day of infamy. Actually hindi pa the day of infamy yan kasi hindi pa po nagaganap na batas. Narinig nyo naman no na kailangan pang merong counterpart dapat yan sa Senado and then siguro magbabaycam sila kasi active po yung franchise eh. Hindi po tutulad nung sa ABS-CBN. ABS-CBN is requesting for a new franchise of 25 years. Doon talaga paso yung kanilang franchise. Kaya nung sinabi na botohan na hindi pwedeng bigyan, wala nang pwede pang dumaan diyan sa upper house or sa presidente kasi wala namang batas. No? Failed po yung batas to grant ABS-CBN a franchise. Pero dito, may prangkisa kasing pinanghahawakan ang SMNI. So they have to go to the Senate, magbobotohan din sila doon ng yay or nay. No? Ang akin lang, majority siguro. What is majority of 24? Diba? O, na kailangan makakuha ng yes vote para i-revoke. Tapos yan, i-consolidate as one bill, pipirmahan ng Pangulo. The question is, will the President sign it? Oh, yun na naman. Yun na naman tayo dyan. Punta tayo kay Ninong, PBBM. Kasi, halimbawa lang umuo ang Senado. So, okay na yan. No? Nag-ano na sila, BICAM. No? Kahit sila, consolidation of a bill, Republic Act, o whatever number na yan. Ipo-forward sa presidente. Ang tanong, ito, pero I'm praying that God will give our president more wisdom, no, para po makapag-decide siya dyan. Kasi mahirap yan eh. Sa akin lang opinion kasi pag pinirmahan ng Pangulo yan, tiyak yan.
Samo-samong batikos na naman ng mga kakampi ng mga pro-SMNI, pro-Quiboloy, mga pro-Duterte, ng mga Duterte despicable supporter. Ang dami na, no? Dayok-dok, balahura, bastos, baal. Ano pa ba? Di ba? Eh ako despicable na. Talagang ano pa bang superlative ng despicable? The other synonyms of despicable, the superlative, yung pinaka matindi pa. Diba? Isipin ninyo. Diyan na yan ang mahirap no? So par ngayon pa lang lahat na lang ng nagaganap kay Quiboloy, lahat ng nagaganap sa SMNI, sa Duterte, basta ang usapan ay, yung aking lip gloss. Basta ang usapan ay Duterte Quiboloy, laging dawit ang first couple No, tingnan nyo, kababalik lang nila from Germany. Wala nga sa Pilipinas binabatikos pa rin Yung kay FL tatrabaho naman si FL. Ang latest pumunta siya doon sa yung parang ang laki-laking gymnasium. Nag-love for all, pero batikos pa rin sila ng batikos. Nagkasakit na nga si Ninang. Flu-like symptom na nga, binabatikos pa rin nila. Grabe. No? So isipin nyo, pag pinirmahan ng Pangulo, sapul. Yari tayo. Batikos, kaliwat kanan, harap likod yan. No? Sasabihin, you are curtailing our freedom. No? Sa media, sinusupil nyo ang aming karapatang manalita. Di ba? Pag hindi naman pinirmahan yan, nako, eto naman progressive group. The likes ng Makabayan, di ba? Narinig nyo? Nagsalita sila doon, di ba? Against yan sa SMNI kay Duterte at kay Quiboloy. Ayun, walang paglalagyan ng presidente. Kaya tayo, ng mga pro-admin, ipagdasal natin ang presidente, saka yung mga nakapaligod sa kanya, kasama si FL, yung mga anak, na protektahan sila ng totoong Diyos. Na sana laging isend ang Holy Spirit na protektahan sila. Grabe mga kababayan Walang paglulugaran ng presidente dito. No? Whether pirmahan niya o hindi, talagang wala. Aabutin ng batikos. Hindi siya makakuha man siya ng accolade, yung papuri sa atin. No? Saka sa mga Makabayang Black. Biruin nyo, may nag-vote ng no Doon, narinig nyo? 4 ang ayaw ipasara. Sino yung kakampi nila? Sige nga, sino yung 4 na congressman na panig sa SMNI na wag silang ipasara? Ha? May 4 4 din na nag-abstain. So walang sabaga, neutral kami. Wapakels. Yun yung mga rednecks. Di ba? Sa Senado, punta tayo sa Senado. Inaano lang natin ano yung magiging consequences niyan. Sa Senado, sino yung mga pro-SMNI? Yung mga pro-Quiboloy, pro-Duterte. Ilan sila? Isipin nyo na yung 5 na bumoto para sa wag i-contempt si Quiboloy. I-review natin. Si Bilar, yung mag-inang Bilar. Si Marcos, si Amy, si Go, at si Padilla. Yan, 5 na sila. Sino pa ang pwede nilang mahatak? Si Tolentino. Duterte yan PDP laban yan Si Peter Alan Cayetano. 7. Sino pa ang pwede nilang mahatak? Yung 2 artista na senador. Si Lapid at sino yon? Si Revilla. Siyempre, yung 2 minority, hindi papayag yun. Si Coco, saka si Risa, Vote na kaagad yun ng yes for revocation. Si Subiri, di ba kasama yan sa wall of shame natin? Si Joel Villanueva, yan. Nancy Binay, Ligarda, Poe, Angara, Tulpo. Si Bato, kasama yan. Ayan. Ilan na sila? 9? 8 o 9? Majority ba yun? O 2/3? Pag 2/3, mahirapan kayo. What is 2/3 of 24? Di ba? Tingnan nyo, 2 divided by 3. Times 24. Naku, 16. 8 lang kayo. Talo pa rin kayo. O 9, talo pa rin kayo. Di ba? Majority votes Di kayo makakuha ng 16 na sana wag ipasara o i-revoke. Wala.
masasabatas yan. Di ba? Ngayon, the ball will be on the President's hand. Pero sa Senado, kung sino po yung boboto ng no, tandaan na ninyo. Yung iba na isulat na natin sa wall of shame natin. Ha? I-repeat lang natin ha. Yung mag-inang Villar, si Padilla, si Go, si Marcos, si Tolentino, si Subiri, si Bato, si Inday Sara. Ayan. Siyam sila. Tandaan nyo yan. Huwag nyong itatapon yan kasi malalaman nyo dyan kung sino yung tatakbong re-electionist para sa senador for 2025. Markahan nyo na. No votes. Ang problema natin, sinong ipapalit sa kanila? Kaso, yung mga dilaw naman. Gusto nyo bang magluklok ng mga dilaw dyan? Di puro na lang kontra. Walang mangyayari. Yan ang problema kasi sa mga dilaw eh. Puro sila kontra. Ayaw nila ng pagbabago, ayaw nilang tulungan ng gobyerno. Di sana kung nakipagtulungan kayo. Ngayon, makipagtulungan kayo. Ha? Paano nyo masasabi sa amin na makikipagtulungan kayo sa gobyernong Marcos? Lahat ng LEDAC bills. Mamaya sasabihin natin sa inyo yung LEDAC bills ng Pangulo. Ha? Lahat ng LEDAC bills ng Pangulo, susuportahan nyo for the benefit of the entire Filipino nation, whether they are abroad, mga bayaning OFWs, or dyan po sa ating bansang Pilipinas. Yun ang problema sa mga dilaw eh. Matatalino at bright. Bakit? Galing sa mga universities, mamahaling universities, prestigious universities sa atin. Tapos nagsisipag-aral pa sa ibang bansa. They can afford to send their kids to an international schools, to abroad. Diba? Pero pagdating sa management, sobrang politika. Ang kinakampihan nila, yung mga kasama nila, hindi nila iniisip para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Doon po nagkulang ang mga dilaw. Bakit? Tingnan nyo si Cory. Hanggang kay Panot. Nasaan na ang ating ekonomiya? Nasaan ang advancement in all level? Education, transportation, o infrastructure. Ha? Tama ba? Technology, agriculture, in all aspect, in all sectors, wala. Lalong naghirap. Akala natin nung sabi nyo, pinatalsik namin ang diktador. Si Cory ang aming tagapagligtas. Punyeta. Lalo lang, wala. Yung mga pumalit, wala. Mga pangsarili lang. They indulge themselves to the richness of our country in the expense of mga mararalitang Pilipino. Yun ang mga totoong budol. Ngayon, sige sabihin nyo si Duterte, masyadong matapang, diktador. Konti. Pero marami, lumabas ngayon ng mga katarantaduhan nila. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kaya wag na kayong magdepensa. Wag nyo nang depensahan si Digonggong ninyo. Lumabas na sa counterpart niyang inchik na buwisit Tapos kayo, todo swept under the rug kayo. Wag nyo na rin depensahan si Tamil Mil. Kasi Tamil Mil siya wala siyang masabi sa West Philippine Sea. Tingnan ninyo. Nagngangak-ngak yung mga inchik. Siya, wala. Ano pa sinabi niya? Pang sarili niyang interest. Naglabas siya ng video, scripted pa. Di ba kayo nagtataka? Puro na lang video speech. Hindi siya ng one-on-one interview. Wala. Wala siya. Wala siyang press release na pwede siyang tanungin impromptu. Di ba? Yung bang ambush interview. Wala. Mag-ambush interviews na gumaganon. Ano ba yon? Di ba nakita niyo yung mga larawan sa Impact Leadership? Sabit siya sa lawit-wit. Di ba? Talipandas kasi Yan ang mga yan. Ngayon, ala na. Tablado sila. Ngayon, magbi-break ito. Ito ang problema sa Senado Makupad pa sa pagong. Pasensya naman kasi ako, meron akong pawikan na tokis Tanong nyo pa kay Elora. Pinakawalan po nila dyan sa Palawan. Hindi ko na alam kung gaano nakalaki si Tokis pawikan Diba? Kaya may kanta tayo kay Kiboloy. Yan sa SMNI Kawawa naman tong kanta na to. Na-relate pa kay Kiboloy Yung kinantang My Way.
My Way ni Frank Sinatra. Di ba sabi diyan? And now, the end is near. And so I pace the final curtain. Para tayong nasa takilya nito, di ba? My friend, I say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Kiboloy, bagay din to kay Kiboloy. They will pace the final curtain. The only question is, when? Dahil po sa kupad ng Senado. Makupad pa sila doon sa alam niyo yung isang hayop na yung ang bagal-bagal niya talaga. Ang bagal niya. Nakita ko yan diyan sa YouTube, yung hayop na nagko-cross siya ng street. Ang bagal-bagal niya. Yung ano ba yon? Slot, yung tawag yung SLOTH, slot. No? Tama ba ang pronunciation ko? Pasensya na kung mali ang pronunciation ko, ha. Ayan po yung larawan, tignan nyo. Yung slot, hindi pala pawikan, hindi pala mga torto lang mabagal. Slot. No? I don't know kung tama yung pronunciation ko, pasensya naman, no? Pero ang spelling niya SLOTHO. Di ba? Di ba? Mas mabagal pa siya sa turtle. Ngayon ang sabi dito, they are moving at 0.27, ha? 0.27 kilometer per hour. Tingnan nyo na. Hindi ako magsinungaling ganyan po kabagal sa Senado. Di ba? Balik tayo sa SMNI. Kaya, they will face their final curtain. But, they did it their way. Yan. You did it your way, so therefore, suffer the consequences of what have you done. Freaking idiots. Di ba? Eto. Idagdag lang natin dito sa Philippine News Agency. House approved bill revoking SMNI franchise on final reading. The bill seeks to repeal Republic Act 11422 or the law granting Swarasag 25-year franchise patay. Ang bumoto ay 284, ha? 4 ang negative, 4 ang abstention. So, ibig sabihin, may 4 na negative na pumapanig sa SMNI. So, kung bilangin nyo ito, 284 plus 8, that is 292. And they are 316 members of the House of Representatives. Nasaan yung 14? Tama ba? 14? 292? 24. Where are the 24 na hindi bumoto dito? Hindi nag-abstain, hindi nag-yes, hindi nag-no. So, pero, 316, majority of that is 186 lang eh. 284. Di ba? Kaya yan. Sorry naman kayo, ha? Sabi lang dito nung nagpanukala nung batas na yon, na itong House Bill 9710 revoking the franchise of SMNI na si One Rider Party List Representative Gutierrez, that the network violated Section 4 of its franchise grant on its responsibility to the public for its failure to deliver truthful and balanced reporting to its audience. Nagsimula po yan, simula nung talagang napuno ang salop ng lower house nung itong si Badoy at Celis na rebel, always a rebel, kung tawagin ko, ay nag-fake news. Yan. Ang dami po nila, pati itong Section 7 ng kanilang prangkisa, Section 10 and 11, ayan. Ngayon, sa itong pagkaka-revoke ng prangkisa ng SMNI sa lower house, markado dito lalo si Gutierrez. Kaso hindi naman nila mahanapan ng butas si Gutierrez. Bago lang to eh.
One Rider Party List. Kasama to ni Colonel Busita ba yon? Yung highway patrol sa atin na Colonel. Kasama niya yan. No? Diba? O buti nga sa inyo. Dapat lang yan. Para magtanda kayo. Tingnan nyo. Kung tutuusin na lang ang matinong network, GMA yan, tagal na eh. O TV5, Dabarkads. Sorry naman. Sorry naman po, Dabarkads ako kasi alam nyo naman, yan po ang ating naabutan pa. Simula nung tayo'y bata pa. Di ba, Ay Chang, Elora? So, antay-antay po tayo sa Senado. Dahil po sa pagiging slot nila, slot ha? Correct nyo na lang ako kung mali yung sinasabi kong pronunciation. Yung pinakamabagal na hayop na gumalaw. 0.27 kilometer per hour lang ang kanyang galaw. Slot, di ba? Antayin pa natin, baka tapos na ang 19th Congress, saka lang sila kikilos. Tandaan natin, sabi sa ulat, magre-recess na sila ng March 23rd. Kailan po sila walang mga plenary? Magi-start po ng March 23rd. Yan po ay sa Sabado na. Kasi po ganito yan. Holy Week break daw po. Babalik pa sila para sa mga kanilang mga session sa plenary, pagbalangkas ng batas, April 29. Sana all. Putik, 5 linggong bakasyon sa pagbalangkas ng mga batas. Pero, sabi, sa lower house, sa pamumuno at mahusay na pamumuno ni Ninong Martin, pwede daw pong mag-hearing ang mga komite. Pero po, sa Senado, baka mag-staycation. Antibay ng Senado, mga kababayan, no? 24 lang talaga sila. Ang kakapal ng mukha ninyo, no? Mga walang gamot talaga sa kapal ng mukha nyo. Ito pa, ha? Yung pong na yan, RB 87, yan na i-topic na rin natin to, isingit na natin kasi nasama sa balita eh. Yan, sabi lang sa GMA News, dagdagan natin. RB 87 on Economic Chacha pass on final reading in House. Yan. Okay? Speaker Martin said the proposed removal of constitutional limitations on the foreign ownership in certain sectors was the last piece of the puzzle of investment measures. Ayan. RB 87, which removes the 40% foreign ownership limit for public utilities, educations, and advertising firms, garnered 289 yes votes, 7 no votes, and 2 abstention. So, yung 7 no votes, kasama na dyan ang minority bloc na makabayan, na lagi namang wala naman yan. Lagi po yan, lagi yan, lagi yan. Ang bumoto lang sila dun sa revocation ng franchise ng SMNI. So, tandaan nyo na yung mga yan. Pagdating sa ekonomiya, halatang halata. Self-serving. Tapos sisigaw sila, itaas ang sahod. Nakita nyo yung mga nagwiwelga doon? Paano mo itataas ang sahod kung walang nagnenegosyo? Diba? Tapos may mga lupa-lupa pa. Ano naman ang relasyon nun? Diba? Diyan sa RB 87, ang sabi naman dito is public utilities, education, and advertising firms. Pag nenegosyo, ano yung sa lupa? Di agrarian reform, punta kayo sa DAR. Sa DAR, tama ba? Oo. Doon kay Australia, kung ano na lang sinisingit nyo wala kayo sa ayos. Sana naman, itong mga no votes, ipakita nyo sa amin para malaman namin sino yung mga pwede naming kalampagin. Yung mga walang malasakit sa taong bayan. Yung mga nagkukunwaring sila ang kami ang maano sa konstitusyon, mga gunggong pala kayo
Ayaw nyo i-ratify ang Constitution. Bumalik na lang kayo sa 1987. Gamitin nyo yung time machine ni Michael J. Fox. Kasi yung 1985 di ba? O dumaan muna kayo ng 1987. Doon na lang kayo. Mas gusto nyo doon Hindi kayo makapag-adjust sa change of time. Di ba? Nang siopaw. Ilang taon na? 37 years. Gusto nyo, ganun pa rin. Wala man lang tayong adjustment. Kaya hindi tayo nagbabago Kaya hindi tayo uunlad Kasi ang utak ng ilang ating mga mambabatas nandun na sadlak. Sa 1987, hindi perfect ang aming constitution. It will bring good to our Filipino nation. It bring good to our country. Ano ang good ang ginawa niyan? Ano ang poverty rate compared to the ng economic status? Di ba ang layo ng 1%ers sa 99% na mahihirap? Sino nakikinabang ng higit? Kayong mga mambabatas dyan, lalaki ng sahod ninyo, starting salary nyo, 250,000 pesos a month, plus perks and privileges. Paano po yung mahihirap? Lagi na lang sasabihin nyo, ginagamit yung mahirap para ayudahan ng ayudahan. Ito namang mga naaayudahan, tuwang-tuwa, ginoglorify yung mga nagbibigay niyan. Alam nyo ba na inuutang yan? Kulang na kulang ang pinapasok na pera sa ating ekonomiya. Yung budget natin kulang para sa gastusin ng mga iniidolo nyong mga politiko. Diba? Tapos ayaw nyong tulungan ng gobyernong ito. Ang daming gustong mga lakal. Tignan nyo lang po yung ulat ng World Economic Forum. Makakamit ng Pilipinas ang $2 trillion sa ekonomiya nito. Kung may kondisyon. Diba? Ayun ang kanilang projection. Kung ang lahat nitong mga pledges na nakuha ng Pangulo sa kanyang mga foreign working state visits sa mga summit na inatinan niya, na nilalako niya ang Pilipinas na magnegosyo kayo sa amin, open kami, ay matutuloy. Also, if maratify ito, matanggal yung 40%, maiinggan nyo sila. Sino ba naman ang magnenegosyo ng palubog? Malulugi. Disadvantage. Di ba? Ayun ang mga nasa utak nitong mga hindi bumotong ito. Alam nyo na kung sino siguro yan. Na ang tingin nila sa 1987 Constitution ay perfect. Di ba? Buti pa tong House na pilit na pinababagsak ng mga Quiboloy at Duterte Camp, sinabihang the most rotten institution. Baka kayo na pag-alaman ngayon na ikaw, Duterte, ang rotten. Di ba? Yung 51 billion ng anak mo, nasaan na? Ba't hindi nyo ngayon man madepensahan? Wala kayong nilalabas na statement. Di ba? Yung secret dealing mo, na gentleman's agreement mo sa China. Di ba? Nakikipag-usap kayo sa China without the knowledge of the government. Di ba naalala nyo, pumunta siya ng China, hindi alam ng Pangulo? Yung mga kaano nyo dyan, mga tuta nyo, nakikipag-usap sa China. Di ba? Na hindi naman sila representante ng Pilipinas. Ginagago nyo ang Pangulong Marcos Huwag nyong antaying mapuno ang salop sa inyo. Tapos kayo pa ang may ganang mambatikos, mambalahura sa gobyernong ito, mga gunggong pala kayo. Di ba? Tingnan nyo ang kamera, yung lower house. Talagang, ang layunin nila, most of them, hayaan nyo yung 7. Saka yung 4 na nag-abstain, mga walang kwenta yan, mga walang prinsipyo. Tingnan nyo na lang yung si David Suarez. Talagang ang gusto nila, yung mga nagmimidya sa Congress TV, everyday pala yan. Panoorin nyo sa YouTube. Talagang gusto nila suportahan ng Pangulo kasi maganda ang layunin ng Pangulo. Wala nga silang makita pang nirereklamong ninakaw, pero itong mga kampo ng Duterte at Quiboloy, sinasabi nagnanakaw ang Pangulo, ginagastos ang pera ng kaban ng bayan. Gago pala kayo Bakit nung Pangulo ba si Duterte, hindi siya nag-foreign trip, hindi nag-state visit? Anong ginamit niyang pera dun? So pag si Duterte, okay lang. Pero pag si Pangulong Bongbong Marcos, hindi okay. Mga gunggong pala kayo Diba? Sa tandaan ninyo, ang presidente sa Pilipinas, one and done. Wala na kayong magagawa, so you better just shut up. Pwede kayong mag-criticize,
positive. Kung may talagang nakikita kayong mali, yun ang itama natin. Hanggang ngayon wala kayong mapalabas na ebidensya eh. Kaya talagang pinapatunayan nyo lang na mga sinungaling kayo. Yun lang yun. Diba? Ngayon, punta tayo dito sa trabaho ng House of Representatives. Diba sabi ko sa inyo, napakasipag nitong mga to because of the good leadership of their speaker. Sabi nyo, sip-sip ako kay Martin. Bakit? Pro-admin to eh. At nakikita ko naman, nagtatrabaho mga congressman. Iilan lang talaga dyan ang mga tamad. Diba? O siguro, isa dun sa bumoto, alam nyo na kung sino. Yung may 51 billion. Diba? Yung sa revocation ng isa dun. Siguro, 4 ang hindi bumoto eh. Diba? Oo. Alam ko na. Yung may 51 billion, saka yung gustong magsisid. Baka silang dalawa. O dalawa na lang. Hanapin nyo na kung sino yung dalawa na yun. Diba? Okay? So ito, paano ko nasabing nagtatrabaho sila? Biruin nyo, natapos kaagad yung mga ibang batas. Nakapagpasa sila ng mga batas. Tapos ipupunta na lang yan sa Senado. Sabi ko nga, diba? Sabi ni Martin dati, if I can remember, 16 LEDAC bills last year pa. Natapos na nila. Pinorward sa Senado. Ano nangyari sa Senado? Mamaya malalaman nyo. Malalaman nyo mamaya. Ngayon, eto na naman sinabi ni Speaker. Okay? Pero bago ko sabihin yung sinabi niya, naalala ko, sino ba yung nagsabi nito? Si Representative Dong Gonzales ng Pampanga. Tuwing kasama si Speaker kay Nong PBBM sa mga foreign trips, sinasabihan sila, ganito ang trabahuin nyo, tapusin nyo, ganito. Wala po yung backlog na sasabihin na, wala si Speaker, we will play. Wala eh. Kasi nandyan yung mga nakatalagang mga majority leader tulad ni, sino ba yung isa na yun? Nakalimutan ko, sorry po si Gonzales, si Erwin Tulfo. Active na active, di ba? Saka may isa pa eh. Kalimutan ko yung pangalan nun. No? Yung mga chairman ng committees nila, active sila. Ibig sabihin, worth ba yung pinapasahod natin sa kanila? Sasabihin ko, yes. Nagtatrabaho sila. Ito, tingnan nyo, politiko. Wala tayong backlog sa trabaho. Siguro, naintindihan nyo yung backlog na yan. Di ba? Explain lang natin. Ibig sabihin, hindi ka natabunan ng trabaho. Yung lamesa mo, hindi tambak ng mga trabaho. Hindi ka napupuna ng supervisor mo o kasamahan mo. Uy, late ka na. Ganon. Ibig sabihin, yung desk nila malinis sa mga batas na dapat trabahuhin. Ayan pinagmamalaki ni Ninong Martin Romualdez. Wala tayong backlog sa trabaho. House clears LEDAC task list. Yung LEDAC, ayan po yung mga priority bills na inilagak ng Pangulo sa both houses. Natapos nila. Wala silang backlog. Ibig sabihin, bago mag-break ng Semana Santa ng 5 weeks, walang iisiping na tenggang trabaho para sa LEDAC o anumang bills ang House of Representatives. Ganyan ka-efficient ang isang leader. If you are a good leader, how to delegate a task and people listen to you, so therefore, lahat ng tao gagalaw. Lahat ng tao susundin yung sinasabi mo. Because they respect you, they look up unto you. Ganun po ang quality ng isang leader. They follow you. They defend you. Di ba? Dinidepensahan nga nila. Kaya nga nangyari yan sa SMNI. Because kung hindi dumipensa, lalo na si Suarez, sinundan nila nila Nograles, ni Gutierrez, yung mga batang mga mambabatas. Kung hindi sila nagtitiwala sa pamumuno ni Speaker Martin, hindi nila, hahayaan lang nila yan. Hayaan nilang madistract si Martin ng SMNI. Kaso malaki respeto nila, tiwala nila kay Speaker Ang tanong, ano kapalit? I don't know. Why do I have to give you that? Wala naman akong inside info dyan.
Sila na lang yan. I don't wanna give a narrative or insinuation that kasi naman, kaya sila ganyan dahil may ipinangako si Martin. I don't care. Dahil hindi ko naman talaga alam. Wala akong insider info. Oh, ang sa akin, nakikita ko sa balita, magandang balita, di may natapos para sa taong bayan. Kung para sa taong bayan itong ginagawa nila, so be it. No? Kung saka uunlad ng ekonomiya, estado ng bawat pamilyang Pilipino or Pilipino, maganda yan. Nulad na sinasabi ko, kung ang pamilya o ang isang Pilipino ay sapat ang lahat ng kanyang pangangailangan sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, hindi niya maalintanan na may taong nangungurap eh. Hindi niya intindihin yan eh. Kasi ang iniisip niya, yung sa kanya. Example lang dito tulad sa amin oh. Ha? Wala kaming balita. O hindi lang kami nanonood ng balitang lokal. Ha? Na yung aming city government nangurakot. Wala. Mababalitaan na lang namin yan kasi maliit lang kaming town dito eh. Kumbaga lahat na nga kami magkakakilala eh. Magkikiskisan na lang kami ng pisngi. Uy, kamusta ka? Ganun. Tuwing meron kaming night market dito, mahawa mo, kita-kita mo sa dan, umiinom ng beer. Ganun talaga. Magkakakilala kayo. Oo. I know their kids, they know my kids. Ganun lang. Hindi namin alam na, ito pala, nangungurakot. Wala eh. Wala. Kasi, natatamasa namin yung tinatamasa nila. They can go to Disneyland, we can go to Disneyland. We can go to yung mga resort, we can go to resort. We can go anywhere as long as may pera ka. May trabaho ka. Hindi mo mararamdaman kasi people are busy. Pag busy ang tao sa trabaho, hindi nila aalintanahin yan. Ang aalintanahin nila ay kung magkano ang kikitain nila para pangkain sa kanila o sa pamilya nila at pang tustos ng kanilang pamumuhay. Kung mali man ako, i-correct ninyo ako. Di ba? Pero wag nyo namang ibaliwala ang humanity, ang inyong empathy. Di ba? Kailangan din natin tumulong. Pero ang punto ko dito is, sa dami ng trabaho, kung ikaw nagpa-part-time pa, tulad ko noon, nung nandyan ako sa Pilipinas, sabi ko ulit to sa inyo, 24/7. Pati sa bahay, nagtatrabaho ako, nagpo-program ako sa part-time ko. Sabihin ko sa inyo, dami kong part-time, may full-time pa ako. Lumilipad pa ako sa Mindanao noon para lang mag-install ng computer program. Di ba? May teaching pa ako. Meron pa akong part-time programming sa accounting firm. Dami. Hindi ko nalintana yung news. Kung ano nangyayari sa ating bansa. Kasi nga, sa dami ng trabaho. Ganyan sana. Di ba? Tama, mali. Kung maraming trabaho, hindi mo malintana itong balita eh. Baka makalimutan mo na, yung Hinebra, nag-champion na pala, hindi mo pa alam eh. Ganun lang po, no? Yun lang yung aking explanation, di ba? Analogy. Kaya sabi ni Ninong Martin, wala kaming backlog sa trabaho. Natapos namin lahat ang LEDAC bills. Paano mo natapos yun? Martin, sasabi nila. Nasa Germany ka, nasa Australia ka. Bakit? Hindi ko ba kaya mag-delegate? I'm just a phone call away. Ganon! Ang leader. If you know how to delegate a task and the people you instructed to do it will do it in a right way, wala kang problema. That's how a good leader is. Ganon yun. Ngayon, kung hindi ka good leader, they will not follow you. They will let you self-destruct. They will not fight for you. Itong si Martin, ipinaglaban eh. Di ba? Pinaglaban ng mga kongregista. Lalo na nung sinabihan silang raten sila. Di ba? Nagsalita pa si speaker. Vote of confidence. Majority. Even the Makabayang Black. Di ba? Sabi niya, we have done our homework. Our accomplishments reflect our proactive stance in catering to the needs of the people by passing these much-needed legislations that are attuned to the Philippine Development Plan and the 8-point socio-economic agenda under the midterm fiscal framework of His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Wala po tayong backlog. Tapos natin ang mga napagkasunduang assignment bago pa man dumating ang deadline. Ang grado natin sa LEDAC,
100%. Lahat ng ito dahil sa pagkakaisa natin, sa sipag ninyong lahat, at sa malasakit na pinakita ninyo sa trabaho at sa mamayan. Correct! Kaya congratulations sa lahat. Even na yung mga makabayang black dyan na the minority group, congratulations po sa inyo. You did your job. No? Hindi naman kayo magkakasundo, but still, you did your job by finishing these LEDAC bills ng Pangulo. 100%. Good job. Hindi ko na po babasahin yung iba pa. No? Kung gusto nyo, basahin nyo na lang dyan sa Politico. Binigyan ko kayo ng headline. Okay? Now, punta tayo mga kababayan dito sa Senado. Tulad ng sinabi ko, para po silang slot. No? Slot. Correct nyo na lang ulit ako kung mali yung pronunciation ko. No? Ito po kasi. Ang sabi dito sa Manila Bulletin, all pending Marcos priority bills to be enacted by June. Kasi kailangang isama ito ng Pangulo sa kanyang third SONA, di ba? Magsusona po ang Pangulo eh. Ito pong LEDAC na ito, ang ibig sabihin ay Legislative, Executive, Development, Advisory Council. O, Executive, yung grupo ng Office of the President, together with the Legislative. Ngayon, kaya nga LE. O, di ba? Marcos presided over the 4th LEDAC meeting on Tuesday where legislators committed to pass the priority measures. After the meeting, the President noted that 14 of the 57, tignan nyo, 57 ang inilatag ng Pangulo sa kanila. Siguro nung simula nung nag-LEDAC sila kasi this is the 4th time eh. Priority bills under his administration has been enacted. 14 pa lang yun. Malayo pa. Di ba? Pero ang sabi ni Martin, nakatapos na sila ng 19. Nasaan na yung iba? Tulad ng sinabi ko sa simula, nung last year, natapos nila ang 16. Pinorward sa Senado. Ngayon, sabi nila may 3 pa. Ayun, tinapos nila yung 3 bago mag-23rd nitong buwan na to kasi doon ang recess nila. So, 19 ang nasa Senado. Bakit ano tong 14? Yan po yung enacted, meaning napirmahan na, natapos na. So, meron pang 19 na natetenga, correct me if I'm wrong, Joel Villanueva or Mig Subiri. 19 ang nasa inyong table. Bakit si Joel Villanueva? Siyang majority, majority leader. Di ba? Yung 14, enacted na as bills, as batas. Ha? Yung 19, nandun pa sa Senado. Kaya nga sabi ko sa inyo, they are like a slot na napakabagal, baka mas mabagal pa sila sa 0.27 km per hour na galaw ng slot. Baka sila 0.05. We enacted 14 of 57 priority bills and are reprioritizing measures to boost livelihood, protect the environment, and strengthen security. Oy, narinig ko yung strengthen security. Agree ako dyan. Protect the environment. Bohol, Apo, yung mga hindi pwedeng tayuan ng resort. O yan, sino nagpatayo dyan? Saliksikin nyo yan, DNNR, yari ka dyan. With 7 more bills slated for passage in June. O, biro nyo, 7 lang. We're advancing towards a stronger bagong Pilipinas. During the meeting in Malacanang, Senate President Miguel Zubiri made a commitment to Marcos to pass all the legislative measures being pushed by the administration this year, by June this year. According to Zubiri, the measures have been approved and are on final reading, adding that these are either waiting for the President to sign or are already at the Bicameral Conference Committee meeting. Maniniwala ba kayo kay Zubiri? Yun na nga lang contempt order, yung subpoena kay Quiboloy, lalo na yung subpoena, pinatagal niya. So, meron po kaming, of course, utang dahil hindi pa namin natatapos. Ha? Kasi bakit din nila matapos? Bakit din yung matapos? Kasi, puro kayo hearing. Sabi ni Robin, pag may kaso na sa korte, wag nyo nang i-hearing. Bakit si Bato nag-i-hearing pa dun sa case nung nawalang beauty queen? Si Rapi Tulfo kung ano-anong inaano. Sabi ni Robin, punta nyo na lang sa korte. Hindi ba kinakalata kay Robin?
Korte na lang, wag na kayo mag-hearing ng mga walang kwenta, mga petty crimes. Wala yan, punta nyo sa korte. Bayan yung NBI, pulis mag-imbestiga, tayo mag-hearing dito sa ledak ng Pangulo. Biruin nyo, inamin niya, hindi pa namin natatapos. Ayan, bakit hindi nyo matapos? Ha? Bakit? Bakit kaya? Bakit ganon kaya? Hindi ko alam. Ha? But we committed to the President all 23 measures, hopefully will be done by June before the Senate break or sine die break or whatever. So yan ang commitment namin. Okay? He further said 15 of the measures will be completed before the Senate sine die adjournment and the remaining 8 will be passed by June. Okay. You promise is a promise. But promises meant to be broken. Ayan na naman tayo eh. 'Di ba, Subiri? O nandito po yung mga LEDAC bills na yan, nandyan na. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Kayo na lang po ang magbasa niyan, ha? Hindi ko na po isasama. Okay? Now, eto. Sabi ng Pangulo kay Subiri, abante, una sa balita. PBBM, siningil si Subiri sa utang. O, kasi di ba sabi ni Subiri may utang siya sa Pangulo? O, ayan yun. Yung pagkabagal-bagal nyong pirmahan na mga batas o mga pag-aaproba, no? Pagbalangkas sa mga batas ng Pangulo. Di po ba? Tama, mali. Ngayon, tinutuya kayo ni Martin. Ha? Ano sabi diyan ni Martin sa dulo? Mr. President, we have done our homework and all the 19 measures, tama tayo, 16 nung last year, 3 ngayong buwan na to, reprioritize for target by June 2024, had been approved on the third and final reading by the House of Representatives. Si Subiri, 8 pa lang. 23 biruin nyo, di ba nabasa natin kanina doon? 23 priority bills ng Marcos administration, yung LEDAC niya. Di ba? Baka gusto naman tumulong na anong kamera sa inyo. Kumbaga, ganito yan eh. Sa yung katabi mong table, nakita kang ang dami mong trabaho. Sasabihin sa'yo, do you need help? Di ba pang asar yun? Ba, hindi ka ba ma-insulto ng ganun? Do you need help? Kasi parang ang dami mong backlog. Akala ko ba tayong mga Pinoy masisipag? Di ba pag nasa ibang bansa wow, ang bilis mo, tinrabaho mo na lahat, pating bukas Di ba sabi natin, pagbaguhan tayo, di ba, pakitang gilas, walang manyana habit, walang manyana, walang portomoro. No? Kayang tapusin ngayon. Pero kung matatapos lahat ngayong araw na to, so be it. Di ba? Yan, yung mga first 6 months mo kasi kailangan ma-regular ka pakitang gilas ka. Nung na-regular ka na, putik, unti-unti nang tumataas Tama, mali. Di ba? So, pasensya naman sa mga senador. No, tawagin ko kayong mga slot with your Senate President na ayan ang member ng slot family. Di ba? Napakabagal ninyo, Subiri. Ano ba? Ano bang klaseng leader ka? Why can you not force them, hey, you better stop this hearing ng siopaw, tapos galit na galit pa kayo sa hearing tulad ni Rapi Tulfo, nag-walk out. Ba't ka kasi pumunta doon? Di ka invited. Nakisaw-saw ka lang, nag-walk out ka pa. Mukha kayong mga gago talaga sa hearing. Doon sa hearing na yun, singit natin. Miray mo, bakit kasi ayaw niyong patapusin magsalita yung resource person? You keep butting in. Kung ako yung talagang maski na i-contempt nyo ako, pasabihan ko talaga kayo, bakit pala yung singit ninyo? Bastos kayo Di ba? Sasalita ako. Hindi pa nga ako nakakabuo ng isang sentence, nandyan na kaagad yung, Pansinin ninyo, kung ako lang yun doong resource person, maski na sino pa kaharap ko, I want to complete my statement. Let me talk, you freaking idiots. Di ba ipa-contempt mo ako. Contempt mo ba ako sa pagiging bastos ko? Kayo nga ang bastos. Di ba? Siguro naman, mas matanda sila dun sa mga yun. Yun yung panahon namin. Sabi ko nga, di ba, sa previous vlog ko, kung bastos ka sa mga matatanda nun, nakikisaw-saw ka, singit ka ng singit, sampalin ka talaga. Ako, ilang beses ako nasampal ng lolo't lola ko.
Singit ka na singit eh. Tunto kang rumispeto yung mga senador, walang respeto eh. Ang yayabang. Diba? Tingnan nyo, panoorin nyo yon. Nandiyan kalat sa mga social media. Yung si Rapi Tulfo. Sige, payanin siya magsalita. Kabubo ka pa lang ng bibig, sabay bat-in. You don't know how to listen. Kung ikaw pinakikinggan ka nila, learn how to listen. Hindi. Masyado kayong impatient, impertinent, mga imbecile kayo. Bakit hindi nyo tularan si Risa Hontiveros? Anorin nyo yung kanyang hearing. She let them talk. And she knows how to listen. Kayo, mga brusko kayo eh. Palibasa mga senador kayo eh. Tandaan ninyo, senador kayo para sa sambayan ng Pilipino. Hindi para magmayabang dyan. Si Rapi Tulfo yabang eh. Diba? Pati si Bato, bat-in kayo ng bat-in. Mga walang kwenta naman yung pinaggagawa ninyo. Anong in aid of legislation ang nagawa ninyo? O doon sa mga pulis na nahuli nyong sabi nyong mga narko? Wala. So, yayabang yung magsalita. O, kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Sa performance ng House and Senate. Kung yung House, the fastest animal that can run, cheetah. Yung Senate, the slowest animal that moves, sloth. At yung kinasapitan ng prangkisa ng SMNI at yung pagkaka-approve ng RB 87 sa lower house, no, the economic chacha. Tingnan po natin yan. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.